hello viewers! Good afternoon sa inyong mga lahat. Sa inyong mga lahat. Happy Sunday everyone! Happy Sunday sa inyong mga may guys. So kakain kami dito ngayon sa labas mga may guys, no? Dito kami mag-lunch kasi naumay na ako sa mga luto ko mga may guys. Actually, every weekends namin to ginagawa eh. Yung kakain kami dito sa labas kasi naumay na ako sa lasa ng mga niluluto ko mga may guys. Gusto ko namang makatikim ng ibang taste ng pagkain. So actually, wala namang rice dito talaga. Ano lang, meat, potato, mga salad, ganun. Yun lang naman ang ano nila ito, french fries, pizza, burger. Kasi yun lang naman ang mga pagkain nila dito eh. Hindi kasi uso sa kanila dito yung agahan, tanghalian, hapunan. So yung mga burger, pizza, enough na yan sa kanila mga may guys na tanghalian or hapunan. Hindi uso pasmo diri sa Finland mga may guys, no? Sa Pilipinas ra nang mapasmo ka kay wala kay paniud to. Pero dili mga may guys, dili uso sa kanila. Sa atin sa Pilipinas hindi pwede tag-iisang ulam lang, kailangan dalawang ulam. Hindi kasi sila malakas kumain mga may guys. Iwan ko lang sa ibang mga Finnish, pero yung asawa ko hindi kasi malakas kumain eh. Yung gustong-gusto ko na dalawa ang putahe ko, pero nahiya ako kasi syempre hindi man uso dalawang putahe diri oy sa Finland, no? Kung mag-order ka isang putahe ra jud ana. So di gid uso sa kanila diri ang agahan, tanghalian ug hapunan mga may guys, no? Hindi rin uso sa kanila yung snacks na yan, no? Pero pagka gabihan na, di na sila hilig ginuon mo ka og rice jud ug kanang dinaghan nga mga pagkaon, dili mga pizza or burger, enough na sa kanila. Salad, potato, or meat, enough na yan sa kanila mga may guys, no? Dili tulad sa Pilipinas na sus, duha ka putahe man pwede nimong kanon, no? Ug dako kay kaghamala, duha ka putahe jud ang imong kanon. So lantawan niyo si Inday Nini mga may guys, no? Wa jud ka paabot no, nagkuha pa gani kutsara ang iyang bana ni hamal na gid taon. Kabastos. Gutom na kasi ako dyan mga may guys kasi ang tagal ng serving kasi ang dami din kumakain sa restaurant mga may guys. Ang tagal ng serving, mga nag-order kami, siguro mga half hour din ang pag-aantay namin mga may guys, kaya sobrang nagutom na talaga ako kasi 2:00 na rin ng hapon dyan nung pagdating namin 2 o'clock na in the afternoon, kaya gutom na gutom talaga ako. Ayan, yan yung food namin. Yung order ko is chicken, sa kanya is beef. So, masarap siya mga may guys. Natuton akong kumain ng mga ganito kahit walang rice. Meat lang, tsaka carrots, potato. Ayan. Nagsishare pa si Joa Fam sa kanyang pagkain sa akin. O, diba? Halatang mahilig sa pakal. So, tignan nyo sa labas ng restaurant mga may guys, no? Gilid yan ng lake. Ang ganda ng view. Kaya pupunta kami dyan sa labas mamaya. So, pagkatapos namin kumain mga may guys, is nag-coffee din kami. Tas free din ang parang biscuit na imong i-partner. Free coffee, free biscuit. So, mamaya niyan is pupunta kami dyan sa labas talaga, dun sa may lake. So, nagbanding-banding muna kami dyan. Naga-charot-charot sa amin kami dyan. Chares. Mag-happy moments sa aming mga may guys dahil ito lang yung mga araw na magkabanding kaming dalawa dahil busy yung asawa ko, nasa trabaho niya, every weekends lang siya umuwi, ako lang mag-isa sa bahay. Kaya every weekends bumabawi talaga kami guys sa isa't isa. Kumakain kami sa labas, pumupunta kami sa mga nature, sa mga magagandang lugar, yung nakakawala ng stress ba. Kasi nakaka-stress ang pag-aaral ng language nila mga may guys, no? Ubos ang energy mo, sakit ang ulo mo, sakit ang mata mo. Ganon ka struggle ang language nila dito. But I hope na someday matutunan ko din kasi parang feel ko parang hindi. Pero kaya nga ng ibang mga Pinay, bakit ba ako hindi, di ba? So, I hope na matutunan ko talaga mga may guys para makapagtrabaho na ako dito. Ayan, nagkulit-kulitan muna kaming dalawa ng aking Diyosawa. So, swerte lang talaga ako sa aking asawa mga may guys. Oy, no, hindi lahat ng mga Pilipina is lucky sa kanilang asawa. Pero for me, masasabi ko talaga na I'm so lucky kasi oo, hindi naman perfect ang relasyon, pero maganda ang kalooban ng aking asawa mga may guys kasi kahit na wala akong trabaho dito ngayon, but still, suportado niya ang pamilya ko mga may guys financially. Hindi man gaano kalaki, but it's a blessing kasi bihira lang na mga afam na magsuporta sa pamilya mo. Kasi mga ibang afam sasabihin na hindi ko naman obligasyon ang pamilya
mo, pero siya, wala siyang sinasabing ganun. Hindi ako nag-ask sa kanya, siya mismo ang nag-effort dahil alam niya na sa Pilipinas pa lang, suportado ang pamilya ko sa akin. Ako ang kanilang kinukuhanan ng financial, mga may guys. Kaya alam niya ang sitwasyon ko sa buhay. Kaya nung wala na akong trabaho dahil nga nakapag-asawa na ako, siya talaga mismo nag-offer, mga may guys, na financially susuportahan niya ang pamilya ko. So hindi lahat ng nakapangasawa ng AFAM ay nagsusuporta sa side ng asawa nila or nagsusuporta sa magulang ng mga asawa nila. Kaya masasabi kong I'm so lucky, no? So walang perfect na relasyon, pero masasabi ko na I'm so lucky sa aking asawa kasi tinutulungan niya ako, tinutulungan niya ang pamilya ko, tinutulungan niya akong maging okay ako dito sa bansa nila, no? Ginagawa niya ang lahat para sa akin. So ayan, mga my guys, uuwi na kami at busog na busog talaga ako, mga my guys, no? Hello mga my guys, good morning again sa inyo. So today is Monday and maagang umalis ang asawa ko, mga my guys, papunta sa trabaho niya. So ilang araw na naman kaming hindi magkikita, and then ako maaga din akong gumising kasi hinandaan ko siya ng breakfast at maaga akong pumunta din sa school. So ayan, dumating na ako sa school, mga my guys, at naglalakad lang ako dahil wala yung classmate namin na may sasakyan, na doon ako nakikisakay sa kanya tuwing umaga dahil nilagnat daw. Kaya nagbabas ako, mga my guys. Tapos pagdating ko sa bus station, nilalakad ko papunta doon sa school namin. Mga 10 minutes din ang lakad, mga my guys, papunta sa school mula sa bus station. So ayan, maulan-ulan siya, mga my guys. Hindi maganda ang weather today. Mahangin, sobrang lamig. So yan yung church nila dito sa Finland, mga my guys. Hindi ko alam kung Catholic siya, pero iwan ko, mga simbahan dito, mga my guys, hindi nag-ooperate every Sunday. May mga schedule. Ganun. So, ayan, nandito na ako sa school, mga my guys. So, kung makikita nyo, ang daming sasakyan. So, mga estudyante yan, mga my guys, may mga sasakyan sila. So, yung iba nagbabike, yung iba may mga sariling sasakyan. So, mahirap talaga pag wala kang mismong sasakyan, mga my guys, lalo na pag winter, no? So, ayan, dumating na ako, mga my guys. So, fight na naman tayo nito sa madugong language nila, mga my guys. So, ayun, mga my guys, ang dami kong ganap today, no? For today's video. So, nakarating na ako, mga my guys, galing sa school at naglalakad na naman ako papunta doon sa bahay ng aking asawa, mga my guys, dahil nakalimutan namin kahapon i-check yung electricity ng kuryente niya dahil hindi kasi namin alam kung last week may pumupunta at hindi na off yung mga power doon. Kaya pupuntahan natin, mga my guys. Iaw-aw na kong iro, mga my guys. So, malapit na ako sa bahay ng asawa ko. I-check ko lang kasi yung electricity, mga my guys, kung may pumunta ba last week. I-check ko, baka mamaya may mga nakalimutan silang i-off. Hindi. Gaandar lang ang kuryente. So kahapon nakalimutan kasi namin. Dapat every Sunday kasi namin yan chini-check. Kaso nakalimutan. Naglalaro kasi siya hanggang gabi na. Kaya ako din, hindi ko rin na-remind. Kaya ayun, napalakad ako mag-isa. Ngayon, araw ngayon ng Monday. So, napalakad ako mag-isa, mga my guys. Kasi, di pwedeng hindi i-check eh. Kasi baka mamaya may pumunta pala last week na tumitingin sa bahay. Tapos, hindi na off yung mga kuryente. So, ito yung kapitbahay namin. Kapitbahay ng house ni Heiki. House ng asawa ko. So, ano lang dito, yung parang distansya lang yung mga kapitbahay nila, mga my guys. So, nandito na tayo. Wait, ipicturean ko lang yung electricity, mga my guys. Kunin ko dito yung susi. So, ayun mga guys, i-check ko lang yung eto. Dito kasi yung yung parang sa kuryente. So, ipapacheck ng asawa ko kung baka mamaya may gumamit last week and then hindi na off yung mga aircon or yung lights. Kaya pinapacheck niya sa akin ngayon. So, nadatnan ko dito, mga my guys. So,
nadatnan ko ngayon dito, may nag-start ng mag-move kasi may mga may mga gamit na mga may guys. You know, may nag-start ng maghakot ng mga gamit. So ibig sabihin may magre-rent na dito kasi may nag-start ng maghakot ng mga gamit nila. So nakita ko to kasi last week wala to dito eh. Pinuntahan namin, ayun oh. Wait. Ayan, yan, may bag na. Tapos, yan, may carpet na. So, sa wakas, may magririnta na rin. So, ayan. So, dito, ayan, may mga frame na ng baby. Yan. Mga unti-unti na nilang hinahakot dito. Yan. So, dito, check natin kung ang lights is naka-off. Naka-off naman. Tapos dito, ayan, okay naman. So, binuksan lang tong ganito para hindi siya babaho, mga may guys. Binuksan lang ang ref at binuksan lang din yung, tawag nito, yung dryer, yung sa mga plato. No? Dito na siya ida-dryer or dito na ito na ang maghuhugas, magsasabon. Parang ilalagay mo lang lahat ng mga kinainan nyo na plato. Tas ito na ang magwawash or So, inopen lang din yan kasi para hindi babaho. So, ayan. So, sa wakas, napuntahan ko dito mag-isa. Naglakad ako mga may guys ng mga... So, naglakad ako mga may guys ng mga 20 minutes mula doon sa apartment namin ng asawa ko papunta dito sa bahay niya. Kasi nga, pinapacheck niya yung electricity. Kasi last week, pinicturean niya yung electricity. So, dapat kahapon, i-check namin ulit every Sunday. So, hindi namin na-check, nakalimutan. So, ako ang pinapapunta niya dito ngayon. So, nilalakad ko lang kasi yung bike ko, walang hangin yung gulong. Meron namang bomba doon, kaso lang, hindi ko pa na-try magbomba sa gulong ba. Kaya, choice ko na lang na maglakad para naman din ako, matutunaw din yung pagkain ko kasi kagagaling ko lang sa school. Tapos, pagdating kumain agad ako, and then maya-maya, ay pumunta na ako dito. So, sa wakas, may nagre-rent na dito sa bahay mga may guys, no? So, hindi na mahirapan yung asawa ko bayad monthly sa kuryente kasi kahit walang tao dito, nagbabayad pa rin siya sa kuryente. So, ito yung mga gamit nila. Ayan. Yan yung gamit. Ayan. So, nag-start na talaga silang mag-moving kung sino mang ang nagre-rent dito. So, ayan. Punta na tayo sa labas. Ayan. So, punta na tayo sa labas. Pupunta ako doon. Kukuha lang ako ng unting apple. Isang piraso. Kakainin ko pang paano sa pagkain. Pang patunaw. Let's go. So, nakalak na mga may guys. So, pupunta lang ako doon. Kukuha lang ako ng apple. Isang apple para kainin ko sa daan pag naglalakad ako. Kuha lang tayo ng apple. Kuha lang tayo ng apple para pag naglalakad ako, may kakainin ako mga may guys. So, ayan. So, sayang lang kaya ang mga apple diri mga may guys. Yung tanim ng asawa ko kasi, nangahulog na lang siya oh. Yan, wala may kukuha. Yan, kung naapan sa probinsya, nahurot naman ligkawat. No? Pero diri, ayan oh, nangatagak lang. Wala'y manguha, ayan. Sobrang dami mga may guys. Sobrang sayang lang talaga, ayan oh. Ayan. Sobrang sayang lang. Tingnan nyo. Tingnan nyo, nangapulak.
Yan ang apulak. Ayan oh, sobrang dami oh. Kasayang. Sayang kay mga may guys ang apple. Sabi ko sa asawa ko, ibibinta ko. Ayaw naman niya. Kasi almost free daw ang apple dito sa Finland. Wala daw bibili. Kaya ayun. Hindi pala binibinta eh. Hindi. Kasi sabi ko, ibenta pala natin. Ayaw niya kasi almost free daw dito ang apple sa Finland. Wala din daw bibili. Ganun. So, kukuha lang ako ng isa mga may guys kasi kakainin ko pag uwi. So, halin ba dito ang kukunin ko? Ito ata. Yan. Kaso lang, hindi ko man maabot. Try natin. Luksuin. Wait. Bugatan na gid sa akong lawas. Bugat na kay akong lawas mga may guys. So doon tayo. Dito tayo banda. Sayang ra gyud kay ang apple diri sa kumbana mga may guys. Kasi kung sa probinsya pa to nahurot naman nigkawat mga may guys. Diri wa may manguha. Sa mga may guys oh. Sa likod ko. Ayan. So, kukuha tayo ng isa para kainin ko. Yung mapula-pula na. Yung mapula-pula. Kaso, parang walang mapula-pula dito eh. Pero okay na. No problem. Ito na lang. Yan. Yan. Di masyadong maano. Ayun oh, yun yung mga may ang dami oh. Diba, ang dami. Sayang lang talaga yan, sayang lang talaga. Sus. Kung ba naman gud, dili ko niya pa baligyaon. Kay almost free daw dito. Di. So yun guys, uuwi na ako. No. So may mga berries din dito mga may guys. Kaso lang naubos. Ano na siya kasi autumn na eh. Hindi na summer. So parang nangalata na ata. Ayan. Uuwi na ako. Uuwi na ako kasi mag-i-study pa ako. So iwan ko lang muna yung susi. Iwan ko lang yung susi. So, uwi na ako, guys. Uwi na ako, mga may guys. Kung kaon lang tag-apple. Bahala buhay hugas. Limpyo naman siguro nga. Doon sa bahay ng asawa ko mga may guys, dinadaanan ko rin yung bahay ng kapatid niya. Di ko lang nabidyohan. So magkapit bahay lang yan sila dito. Pero yung isa lang kapatid, malayo sa kanila. Tsaka yung nanay. Ang dalawa lang sila magkapatid dito na silingan. Tingnan nyo dito yung mga may guys. So, nakakain din yan mga may guys. So para siyang berries siya. Sobrang dami yan dito. Yan o. Diba? Yan. Nakakain daw yun. Sobrang dami yan dito oh. Ayun o. Meron din doon oh. Sobrang dami. Yan. Sobrang dami ganyan. So yung mga puno nag-ano na oh. Yung mga puno nag-start na ng brown. Kasi autumn na. Yan o. Yan, brown na siya. Tapos nangalaglag na ang mga dahon. Nindot din mag-autumn mga may guys kasi ang nindot kaya ang color sa mga sa kahoy. Oo, nindot kaya ang color sa kahoy. Kuan siya, para siyang
Yellow brown, parang ganun. Ganun mga may guys. Parang yellow brown. So, ganito ako mga may guys kasi sobrang lamig na. Sobrang lamig na talaga dito. So, kung masipag ka lang dito mga may guys sa Finland at hindi ka mahiyain, naku, free harvest lang tong mga ganito mga may guys. Mga berries, mga mushroom, pag summer free harvest lang. Bisag anytime manguha ka imong ibaligya, pwede kayo. Kung masipag ka lang, magkapira ka talaga dito pag mga masipag ka lang, magkapira ka talaga dito pag summer. Kasi mayaman ang kanilang kagubatan pag summer.